Hala, madali friend, lang pala. this meeting will end in 10 minutes. Totoo ba? May ganun ba sa... Marunong ka bang gumawa ng meeting? Hindi. Wait lang, iulitin natin. Stop recording ko muna to. Or, tutuloy mo lang yung Marunong ka bang recording. gumawa ng meeting? Hindi. Huwag mo i-edit yun na isama mo yun. Paano ba to tanggalin? Live na live po mga kaibigan. Nasasaksihan niyo po ang unti-unting pagbabay sa live. Hindi, ano, kasi pag I keep talking kasi, parang ako sumisigaw. Ba't ako sumisigaw? May microphone naman, parang tanga. Ganun ka naman talaga Oo, ganun di talaga ba? ako. Ano ba yung last excuse niya? Parang daw, nag-away sila ng jowa. Yung jowa niya, tapos ginupit daw yung sapatos niya, na hamahalin. Basta dami ng mga, alam mo yun, yung parang, alam mo naman yun yung mga, di ba, pag nangutang ka, Mga fabricated stories stories. na, alam mo yun, na, parang, alam mo yung, Gusto ko yung gagamitin ko yung fabricated story. alam mo yung, pinatay mo Gagamitin na ko yun. lahat ng kamag-anak mo, parang nag-profile ka ng kandila talaga sa, Welcome, episode 1 sa ating podcast. I'm Jonathan and together with Welcome Pombo. Welcome. Palaging episode 1. Episode 1. Yun yung title ng podcast. Episode Palaging one. episode 1. Kasi walang natatapos. Oo. Walang nasisira. Laging back to Back to start. Ay, Back to shit! ano. Anong pangit ng platform natin? Let's start to the episode 1. Parang ganun. Oo. Shit, ang pangit ng natin, Zoom meeting. Lipat tayo sa Duo. Okay, episode 1. Parang walang nasimulan. Mm-mm. Bawal to magtagal. 2 years, more than 2 years ng Episode 1. pinaplano yung podcast. Episode 1 podcast. Episode 1. Episode 1 podcast. Antaray. Episode 1 podcast. And, using ka ng, ano ba yung ginagamit mo? Headset lang, tsaka simpleng headphone. Oo, na-stress ako sa laptop ko dahil doon nga ako nakipag-away sa estudyante ko. Feeling ko parang masusuka na ako sa sa yung laptop. Kasi feeling mo, parang how to get away with murder tuloy. How to get away with stress. Ibang gadget naman kasi parang feeling mo pag umupo ka sa laptop, it's work related. Oo. Di ba? True naman. Ako wala akong magawa kasi yun lang naman din kasi talaga yung isa lang din naman yung pwesto ko. Mapa-work at mapa-live stream, mapa-game, yan. Mm-mm. So yun yung ganap ko ngayon. Nakakasawa rin siya in fairness. Buti na lang talaga may aso ako dito kasama. Kundi nga na ako dito, te. Yun. Ano nga ba yung pinadala mong videos? Ano yun? Anong tawag dyan? Ano siya? New movie ng Netflix. It's titled The School, ano ba tawag doon? The School of Good and Evil. It's like a university siya. It's a university. Tapos dalawang college of accountancy, college of commerce, parang ganun. Yung sa kanila naman, parang dito is for Ba't villain. mga powers? Mga powers sila, di ba? Oo, dito is for evil, dito is for dito is school for evil, school for buong school, tapos magkabilang department, school for villain and school for princesses. Parang ganoon. Kasi sa fairy tale may villain and princesses. So syempre pag nasa villain ka, parang siya, you are the parang protagonist on your own story. Kasi kahit villain ka, parang yung villain dati, friend, na sikat na idol ko talaga yung villain, yung gumaganon yung sungay, si Angelina Jolie nga yung bida. Maleficent, yun. So parang ganon, doon sa school of yung tuturuan sila paano maging evil, ganyan. Tapos the other is, tuturuan sila paano maging princess, ganon. So yung sa kabila naman is parang siya, meron silang, may subject sila doon na parang ugliness, ganyan. So required sila, dapat ugly sila. Kasi that's one of the characteristic of evil, dapat ugly sila. So ingungud-ngud sila sa tadpoles, tapos dapat pag tumalsik yung ngipin nila, pag nagsasalita sila, I don't care. Parang ang DGAF nga siya, IDGAF, parang I don't care, ganun. Kasi it's part of characteristic of evil daw is yung ugly, yung kulubot-kulubot, ganyan. Tapos, sa kabila naman, meron silang beautification subject, ganon. So, sila, parang, pag dapat smile, meron silang subject doon, ay course na parang smiling, parang, Ano siya, comedy?
No, it's real drama talaga. It's real drama. Pero fantasy, ganyan. Drama. Drama, fantasy, ganyan. Pero may mga ganong concept ba? May mga ganong concept na, ay, ang taray, parang ganun. Parang pinapakita lang na lahat ng pinapaniwalaan nating fairy tale, we should also embrace the evilness. Kasi nga, parang ang evilness, the evil will attack, the good will defend. Ganon. Eh, nangyari, parang in 200 years, parang parating nananalo. Kasi, ganon naman talaga, di ba? Good will always win. Di ba? Ganon yung concept ng mapa-biblia, mapa-fairy tale. Lahat, ang good talaga is may happy ending. So, parang in 200 years, parang nangyayari is yung evil na lang parati yung natatalo at yung good is nananalo. So, nag-antay sila ng yung school na yun para manalo ulit. Ganon. And ang nangyayari pala, yung 200 years na parating nanalo yung good is na-turn into evil sila. Parang hindi nila alam na, alam mo yun, yung parang kasi in real world, parang halimbawa, you are good, you're trying to be good, tapos magja-judge ka, ay, ano yan, magnanakaw yan, let's kill. Parang, ay, that's witch, let's kill. Parang ganon. In a way, you are trying to portray your goodness na behind pala, nagiging evil pala yung act mo. So, yun yung pinapabayaan lang ng mga School of Evil na at the end, after 200 years, kayo yung magiging evil, kami ang magiging good. Parang ganon. So, kasi, sila parang nag-away sila, tapos, yung good, School for Princesses, sumugod sa School of Evilness, na hindi dapat bawal. Kasi nga, evil attacks, good defend. Ang nangyari, sila yung sumugod sa school nila na nag-away. Do the taste of your lips, I'm on a ride. Ganun yung soundtrack na ginamit. Parang, saya, parang, video ko nga. Ang ganda niya. Ganda. Yung very siya. Para siyang Cobra Kai. Oo. Karate Kid. Hindi ko napanood yung Cobra Kai. Ano naman yung niya? Diba sa Karate Kid, ito yung bida, ito yung kontrabida. Sa Cobra Kai, ang bida, yung kontrabida. Tapos ang naging kontrabida, parang ang lumalabas sa kontrabida, yung dating bida ng yung Karate Kid mismo. Okay, yun. Parang gano'n na kasi nga yung innovation of the storytelling nowadays. Kasi nga, parang parang yung we grow up the normal scenario kasi ng fairy tales na parang the good will always win, the good, there is always a happy ending at the end of the story when you are good. So that's what we're trying to impose even before ganon. Ngayon kasi yung mga storytelling nag-evolve na siya. Kailangan gumanon. Pak. Parang ganon. So ayun, wala pa ng tao. Parang kasaya lang. Parang ngayon ko lang bago tayo mag-record nito, parang bago ka tumawag, bago tayo magtawagan. Nakakatuwa dahil siya, parang in real life kasi you can't survive without evilness. Parang it's always a balance kasi talaga, 'di ba? Kasi halimbawa ganyan, tulad niyan, pag sobrang 'di ba, pag sobrang good ka naman, aabuso ka naman, 'di ba? Inutangan ka, hindi ka binabayaran. Ako pinaparinggan mo. Yung ganun. Ako naman, halimbawa, ano bang, parang good, wala naman akong yatang good good si Sol. side. Ako ba? Si Sol. ako pinaparinggan mo si Sol. Parang si Sol, parang kayo, parang ikaw, di ba nagpapautang ka rin naman tapos hindi ka binayaran? Nakaranas ka na ba ng ganun? Marami. Ako ay pinaparinggan mo, di ba? Ikaw nga, kasi ako, hindi naman ako nagpapautang talaga. At saka wala rin ako ipapautang. Kahit meron pero man. Parang ka na, di ba? Parang naiiba na yung kapalaran mo. Parang na-hold up ka na ngayon ng mga Hindi, kasi... Nakakawag-anak mo. Hindi kasi dati talaga, friend. Kwento ko lang naman sa'yo beforehand. Nung nag-Olorica ako, Alorica ba? Yun yung first call center ko dati. Merong like you, parang ganun, kaibigan din, ganun, friend, kami. Tapos gusto mo ba, friend, bumili ng laptop? Ganun yung mga niya, parang entrada, ganun modus. Ganun yung entrada yung niya. Modus. Nakita ko pa nga siya, tangina siya. Nakita ko nga siya one time sa isang Pride Parade sa Marikina, Tangina siya. Nagkaya talaga. Merong may utang sa'yo sa Alorica? Oo, hindi naman siya literally na utang, but there was like a deal na parang, gusto mo bumili ng laptop, friend? Parang worth 25,000, ganun. Sige. Sige, anong klaseng modus yan? Ganito, ikwento ko parang sa'yo. Parang hindi ko pa na-encounter yan. Ako kasi parang, virgin pa ako nun sa sa call center. Diba? Alam mo na pag sa virgin. Mga modus. Oo, sa mga modus. Madali ka talagang, diba? So, ako naman nga. Kasi syempre friend Alam mo yun? Ay, kaya nga, bawal ka makipag-friend sa loob ng opisina talaga. Acquaintances, office mates, but, choose
friendship over talagang ako sa ako lang naman to, dapat talaga protective ka sa sarili mo, guarded ka kasi ang dami talagang manloloko talaga, papa-opisina man o yan o kung saan, meron talagang mangiisa talaga sa tulad nga ako nung sa Lorica, kwento ko lang naman sa kung bakit ako nadadala talaga ngayon, hindi na ako nagpapautang or ano man yan, or hindi na ako mangumodus talaga. Kasi iba-ibang klase yung mga modus eh. Iba-iba. Kaya magandang Oo, turuan pwede. mo ako ng mga Oo, yung isa Kasi alam mo, never akong natuto sa mga modus. Lagi akong naiisahan talaga. naisahan mo na tsaka Kaya, pa lang matututo. hindi na ako natututo eh. Naisahan na ako 10 beses, 10 beses, hindi pa rin ako natututo. This is in line to evilness. Kailangan talagang pagganahin mo yung kasamaan mo or else magagago ka talaga pag hindi ka alam mo yun, may isahan ka talaga, ganyan. Kasi tingnan mo ako ito nga sa Lorica, sabi niya, friend, kaya kasi mo, friend, ganun, di ba? Bakla rin to, ganyan, di ba? No gender, pag modus talaga, no gender, no yan, kung sino kaibigan, ganyan. Basta, kailangan talaga. Sabi niya, sige, go, ganun. Siya, friend, pag sa mall ka bibili, ganun yan. Pag sa mall ka bibili, it's 30,000. Pero yung sa'yo, parang, kasi natin, kasi yung jowa ko kasi, nagtatrabaho siya sa isang, parang warehouse ng mga laptop, ganyan. So, kaya nila magpalabas ng item, bayaran lang yung guard, ganyan. So, instead na bilhin mo siya ng 30,000, parang 25,000 na lang, tapos bibigyan na lang natin ng 1,000 yung guard and everything, ganyan. So, ganong fabricated stories and everything, very talaga storytelling, pang pocketbook talaga yung, alam mo yun, yung, talaga yung, ano yung tawag doon? Clean murder, ano yung tawag doon? Clean crime, ano yung tawag doon? How to get away with murder. Parang clean talaga siya. Yung storytelling pa lang, sabi ko. The cleaning lady. Oo, parang ganun. Yan sabi ko, sige ko. So, nagdown ako ng 5,000, friend. So, ang balance ko na lang, 20. Kasi daw, kailan magpadulas doon sa guard. Ako naniwala naman ako, antay-antayan to. Tetang inate. Inabot na ng 2 years. Parang ilan ba akong years sa Alorica? Parang gano'n. Nagbigay ka ng 20. No, 5 lang muna. Para pang padulas doon ng... Parang gano'n, basta may something silang gano'n. Tapos ito na si Bakla. Parang, sabi ko, friend, ang tagal ng natin ang tagal ng item dumating. Nagtatawa ka sa tono mo. Parang, Ang tagal ng natin parang, alam mo yun, yung parang... Para magkumpare na. Para magkumpare na. Friend, tagal ng natin tagal ng shipment natin O, di ba, friend, parang tagal ng natin ng laptop. Ano pa yun? Hindi pa basta. Kasi friend, yung guard, ganing nagpalit kasi ng agency. Iba na yung guard pumalit. Parang medyo mahigpit. Parang, story over story. Oo, so, story over story. So, ako naman, nagdagdag naman ako ng 1,000. Putang ina, para naman nga tang sinasubsidize ko yung kalukuhan niya. Alam mo yung ganong scenario, na parang when you realize at the end of the story talaga, at the end of the day, parang feeling mo talaga, ang tanga-tanga ko talaga. Alam mo yung ganong feeling, putang ina. Minsan talaga, biktima ka ng sarili mo ng kagaguhan Alam mo yung ganon. Ganon yung na-feeling ko talaga, Simula nun. Tapos, na-dissolve na yung account namin, friend. Na-dissolve na siya, Dissolve na siya. So, parang, how many months later, ito? Inabot ng 1 year, yung hindi pa rin mailabas yung laptop sa warehouse. Ganun kalala. Sana binalik na lang yung 5,000 sa'yo. Yun na nga, sabi niya, so yung ngayon, yun na nga yung resolution ko. Sabi ko, friend, parang wala na yatang pag-asa mailabas yung laptop sa warehouse or something ganyan. Iano na natin, kunin ko na lang yung 5,000 NMM, ganyan. So si Bakla, ako naman, singil. So, anong nangyayari talaga, binigay ko yung 5,000 for certain deal or transaction, turns into utang. Parang nagiging utang siya dahil nga, I keep begging for the 5,000 para maibalik. Alam mo yun, sabi ko, yung 1,000, wag na kasi nga, ipadulas or something, ganyan. Yung 5,000, ibalik mo na. Parang gano'n na ba? So, nagiging utang siya, in a way. Parang gano'n. So, ang hirap maningil. Ano ba yung last excuse niya? Parang daw, nag-away sila ng jowa. Yung jowa niya, tapos ginupit yung sapatos niya, na hamahalin. Basta dami ng mga, alam mo yun, yung parang, alam mo naman yun yung mga, di ba, pag nangutang ka, fabricated stories na, alam mo yun, parang, alam mo yung, gusto ko yung gagamitin ko yung fabricated story. Alam mo yung, pinatay mo na lahat ng kamag-anak mo, parang nag-profile ka ng kandila talaga sa
Alam mo yun, nag-profile ka ng kandila sa, ano mo? Eh, malapit na yung yung Undas. Tama ba? Oh, Undas? November, ano, Ang tawag doon Undas, di ba? Undas. May dinadalaw ka ba dito dyan sa Metro Manila? Wala, Wala pa no? man naman kung kamag-anak na namatay dito. Sa Bohol. Sa Bohol, ano yung lolo't O, di lola ba yung ko? stepfather mo? Ay, yung stepfather ko kasi namatay sa ano eh. 'Di ba? Dito kami tumira sa Binangonan ganyan. Pero No. namatay siya, 'di ba nagkasakit 'yun. So doon siya namatay sa Samar Leyte. So parang Ah, ganon pupunta siya. ka dito. Pupunta ka dito. Dalawin mo yung stepfather mo. Ganon So we ba? can see Ganon. each other. I mean, do you still follow ako guys? Mag-comment kayo below ha. Do you still follow this culture and practices to visit your loved ones in the cemetery because of respect, ganon? How do you actually, ikaw kasi syempre mahal na mahal mo yung nanay mo eh. Syempre you will visit or family, parang Sa ganon. umpisa talaga. Oo. Sa umpisa, the first 5 years, yan, talagang religious yan every November 1. Kaya lang ngayon, nag-pandemic, hindi na rin, nahiwalay na ako. At hindi na, parang nawala na rin talaga yung desire. Pero dito, may mga kamag-anak ako dito sa Samar, Eastern Mm-mm. Samar, na namatay din. Oo, I follow. Although hindi naman ako, follower ng yung parang heavy Catholic follower ng mga traditions. Mm-mm. Out of ano mo lang yun eh. Out of respect, paying respect, ganun. Sa mga tito, tita na namatay. So Pero ayun. syempre, depende yan talaga sa naging relationship niyo ng taong to, at saka kung close ka ba talaga sa family niyo. May factor din na ganun eh. Hachi! 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 Puta. So ayun na nga. Ayun, kaya ko siya tinatanong dahil parang parang ano siya, pay tribute ba ang tawag doon or parang respect of the death. But again, yung iba kasi nagiging ano na siya, nagdwell na siya doon sa the death of your loved ones to the point that you can no longer move forward, parang ganon. Remember that I mean, the earth is for the living. Remember, ganun talaga yung ano ko eh. I mean, ako ha, if I'll vanish in this world, I don't wanna get remembered and, get visited in a specific location. Ayoko nang ganun. Much better if you'll remember me because of my ganito, yung mga ganung drama, yung mga ganun, yung someone na tumatatak na siya, instead of having like a monument or libing na babalikan, like you are trying to get like a tangible thing na to visit, parang ganon, just to remember the memory of your loved ones. Parang ganon. I think nakaano na siya. It would be better if naka-built in na siya sa atin talaga. You don't get to go to the cemetery just to visit your loved ones because that was just their physical body rotten below that earth, below that soil. Pero ang tingin ko din is yung parang inaalala mo siya parati, every day, not just once a year na kailangan mo lang siya i-visit doon just for the sake of visiting and you remember magdala ka ng pagkain. That's so, I mean sorry friend kasi I think iba yung pananaw mo dito. Ako, I still believe na I'd rather remember yung mga everyday. Halimbawa ako, naalala ko yung lola ko every time na naglalaba ako kasi yung lola ko talaga parang that's how I pay tribute her, na parang naalala ko talaga siya every time na naglalaba ako kasi hindi siya naglalaba ng walang Zonrox. And that's what I've been practicing. Every time na maglaba ako, hindi ako mawawala ng Zonrox talaga. Yung mga ganun nilalagay. Yung lola ko talaga, nagagalit yung kapag hindi kinukusot yung buhay pa siya. Nagagalit siya kapag hindi kinukusot yung kilikili. Nagagalit siya kapag itim yung kilikili, yung mga Rexona, mga ganon. So, very siya talaga siya, immaculate when it comes to cleaning talaga. And yun yung i-impose ko sa sarili ko, ay tamad naman ako maglaba. Pero kaya nga, binababad ko sa Zonrox. Kahit hindi, di ba ang Zonrox for cleaning for the CR, talagang nakakanipis siya ng tela. Di ba? Pero yan yung mga ginagawa ng lola ko, na every time na naglalaba ako, parang naalala ko siya. Talaga naalala ko siya. Parang that's how I pay tribute to her. Dahil sa Ganyan. Zone Rocks. Oo, dahil sa Zone Rocks. Instead of visiting her every
death anniversary, never been, once, at least once pala, yung, di ba nung umuwi ko ng You Bohol, you pay respects by using remembering, Zomrox. yung mga ganong, by using Soundrocks. Literally, I mean, the teaching that you've learned from your mother, father, or grandmother, grandfather, yung mga ganong teaching culture practices, I think that's important. Like, halimbawa, ang natutunan ko sa lola ko is, talagang, bungangera kasi yung lola ko talaga bungangera, alam mo yun? Palasimba. Mm-mm. Palasimba. Yung palasimba talaga nakuha ko siya sa lola ko, at ngayon hindi na. Dahil nga, parang yung mga ganong drama, parang ganon. Yung nakuha ko yung sa kanya, yung palasimba, pero palamura. Alam mo yung ganon? So, yun yung mga, alam mo yun, parang nakukuha mo siya. Like, ikaw ba, ano bang nakukuha mong characteristic, or not even characteristic, kasi characteristic kasi na nakuha mo sa mga nanay, tatay mo, or sa mga lola mo is innate na siya eh. Hindi mo na siya kailangan pang trying hard na ano, kasi diba, parang it runs in the blood kasi talaga yan eh. Pero yung mga teachings, yung mga ganon, hindi yan nararan in blood na ano yan, nakikita yan. Yung pagluluto, ganyan. Yung ano pala friend, pag nagsasaing, hindi ka nagluluto kasi, pag nagsasaing, lalagyan ng ano, ng asin sa ibabaw ng takip. Oo, Kaldero. yun, mga ganyan. Sa lolo't lola ko siya nakukuha. Parang ganon. Ikaw, ano Ganun bang, naman talaga eh. anong mga, sa nanay mo, yung nabatay yung nanay mo, ano yung Yung mga mga simple ano, ayan. At calmness? pero ano yan, hindi lang yan dahil sa nanay, talagang practice talaga yan ng mga matatanda, ng mga, lalo ng mga taga-probinsya, lalagyan ng asin sa ano, sa ibabaw ng Ikaw, kaldero. pag naglabag. Pero kung if you're asking yung ano, yung teaching ng magulang, kung ano Oo. yung fina-follow ko talaga at sinasabuhay ko, alam mo, ano, an interesting question for me because actually, feeling ko kasi matalino kasi ako. Oo, go. Kwento mo yan eh. Oh. Tapos, ha? Kwento mo yan eh. May wala ako, Oo. go. Feeling ko matalino ako. Tapos, feeling ko I don't have to follow anyone. I mean, I don't have to ang tawag doon, Influenced yung by anyone? Like, I don't need to be influenced by anyone. Hindi eh. Paano ba? I I actually don't find anything interesting para i gayahin ko at isabuhay ko sa mga even sa mga magulang ko. What I do is I was raised to really follow them. Follow them. Simply as that. yung Sa hindi matalino rebelde. ako in terms of I know how to follow rules. I know how to follow what they say. I was raised to do that. But I know that hindi ganoon ang meron ng sa isip ko merong tama at merong mali. Sabi ko, ang tama sa akin, susundin ko to because magulang ko sila. But Oo. it doesn't mean that Tama I'm gonna sila. na tama Oo, sila at oo, isa oo. sa buhay ko Tama yung naman, oo. ganun ako Oo, katalino oo. eh. Which is, Feeling ko kasi parang I have my own thoughts at alam ko kung anong trip ko na maganda at tama. mm-mm. At kung feeling ko ang dami nilang ginagawa na ano na parang very counterproductive. At very Like for example, minsan grabe gusto ko yung hindi, counterproductive. hindi ko masabi kung ano. Alimbawa, simply talking about preparation for funeral. Bawal na bawal pag-usapan yung Oo. death. Yun, ewan ko guys ha, parang ako talaga, parang kasing, yun ang hindi ko talaga i-agree ha. Kasi nga feeling ko, yung, kahit nga yung ano friend, yung pag-usapan yung paghahati ng lupa, na buhay pa yung may-ari, parang, parang feeling nila is you're cursing that buhay pa na mamatay na kasi paghahatian na namin ang iyong lupat or mga ari-arian. Para siyang parang napakabobo na thinking. 'Di ba? You have to prepare kasi pag namatay na 'yan, baka mamaya nagtatagaan na, nagpatayan na yung mga anak. Hindi mo na hati-hati yung property when you are still alive because you are trying to avoid to tackle the topic kasi nga sumpa daw dai. Parang sumpa daw siya, parang you're cursing that person to
die early. Parang gano'n. Like, yung sinasabi mo, yung funeral, ako, alam mo naman yun, di ba ako na meron akong Saint Peter, but that doesn't mean that I want to die right now just to indulge that benefits of the Saint Peter. Hindi naman. Yung preparation ba para at least yung mga pag-iwanan mo, hindi man lang magbaliw-baliw saan mangutang para ilibing ka or sunugin ka or something, ibalot ka sa banig or patapon. Parang ganun kasi thinking ng mga matatanda. Tama ka nga naman talaga. Merong mga, i-follow mo siya, but that doesn't mean I follow because you're right. I follow because out of respect. Parang ganun lang. Ganun ako. Hindi ako namomold ng ano eh. Mukha lang akong parang laking nurtured ng mga magulang. Pero matalino ako in terms of I know na ifa-follow ko to, I know how to respect elderly. Tapos ngayong matanda na ako, actually doon ko na apply yung mga alam kong tama. Kahit konti man lang, 'di ba? Kasi hindi as of now nakatira pa rin naman ako with my father. Pero habang tumatanda ako, doon na nagkakaroon ng parang detachment doon sa old Teachings. self ko na follow to living what I know, living by my principles talaga. So doon pala Which is, nagsisimula. I admire you of that. Kasi nga, alam mo ba, ito, chinika na naman tayo. Yung si Alan, di ba? Alan Abrenica. Si Alan, si Kuya Alan. Basta si Kuya Alan, you know what? Oo, Alan. I'm Basta, not good with oo. names. Hinika tuloy ako, buisit tong podcast na to. So, yun. So, yun nga, Live the live po mga kaibigan. Nasasaksihan niyo po ang unti-unting pagbabay sa live. Hindi, kasi pag I keep talking kasi, parang ako sumisigaw. Ba't ako sumisigaw? May microphone naman, parang tanga. Ganun ka naman talaga Ganun di kasi ba? talaga ako. Feeling ko kasi naagawan ako ng moment, kaya dapat sisigaw ako to parang emphasize. Sino mo inaagaw kita ng moment? Oo, Grabe ka ah. Parang ina-emphasize ko yung mga statement ko by shouting without noticing na I'm having hard time breathing na piti. Parang, kaya nga sabi, pati hinihingal ka tang ina. So yun nga, going back, si Kuya Alan, hinango na nga yung boses ko, putang ina. So yun ang hinika, di ba? So yun nga, hinika ako. Parati akong hinika simula nung nagka-COVID ako. But anyway, that's a different topic. Baka pa mamaya after nitong 45 minutes na to. So ngayon nga, si Kuya Alan, ayun, siya lang nagkwento sa akin ito. Siya lang nagkwento sa akin ito, na parang sabi niya sa akin ay, siyempre bakla siya, diba? Eh di ang tandanan niya, parang nasa 40 plus na yata siya ngayon or 30. So, hindi siya maka-out-out, like literally bringing men doon sa bahay nila. Kasi nga, he's still living under the parents' roof. So, ang hirap niya magdala ng mga booking and everything. You know what I mean? So, parang daw may mga pangaral daw yung nanay niya, tatay niya, parang ang hindi sumunod. May mga, alam mo yung mga binibitay dyan sa mga door. Di ba sa mga yung mga sayings? Di ba, instead of welcome, home sweet home. Di ba may mga ganun binibitay, mga ganun nabibili sa Dapitan Arcade, yung mga home decoration, ganun-ganyan, di ba? Kalendar, mga ganun. Siya daw, doon sa ibabaw ng higaan niya or something, kung saan sa kwarto niya or saan. Binitin daw yung saying, alam mo yung pang-ornamental, ganun. Binitin daw nakalagay, ang hindi sumunod sa mga magulang ay malulunod sa apoy ng ganun. Wala sa karagatang apoy, parang ganun daw. Yung parang sa sarili daw niya, parang oh my God, parang ganun daw yung tingin niya, ganun. Tapos parang hindi daw literally na sinasabi niya, parang ayaw namin sa bakla, pero parang ganun yung parating sa kanya. So, hindi siya makapag all out talaga na, alam mo yung alam naman natin si Kuya Alan na yung gender expression niya is very feminine, diba? So, but, literally, even though his gender expression is femininity, pero, lalaki pa rin yung gender identity niya sa loob ng bahay. Kasi nga, biro mo naman, malulunod sa karagatan ng apoy-apoy pag hindi ka sumunod sa mga magulang, may mga ganun-ganun. So, ang ending is parang inaantay na lang niya matsugi ibambam yung mga magulang niya, baka doon pa lang siya mag-all out. Parang ganon yung drama sa buhay ni Kuya Alan. Parang yun yung inline nga sinasabi mo nga, there are parents teaching that I may follow, but that doesn't mean that you are right. You know? Pero siguro, pag hindi ka kasi nag-follow, parang sasabihin na swail? Ganun ba yun? No, mga ganun. Tama.
Hindi ko nga magets kung bakit siguro iba-iba lang yung mga tao. May mga, 'di ba, hindi kaya talagang sumunod. Good follower kasi ako talaga. Siguro iba-iba lang tao. Good follower ako, pero sa utak ko, hindi yan nakakapag-influence kung ano yung fina-follow ko. Hindi yan nakakapag-influence ng kahit kahit 10 years ko pa yung finalo, it doesn't mean na-influence yung Principles, prinsipyo oo. ko. Oo. Because of that. Ganun ako eh. I was raised na parang hindi porket nakatira ako sa dito, nandito lahat ng mga tama. Oo, Lagi totoo. akong parang observant sa world, Oo, oo. observant sa friends. I like meeting new people, interesting people, at talagang kung meron akong talagang nilook up na tao at kung ano yung ginagawa niya or sinasabuhay niya na parang talagang ka-idol-idol or kahanga-hanga, yun yung parang napapaisip ako, oh, ang ganda nun ganon. Ay, hindi talaga ako, kahit na sobrang ako, sabihin mo mama's boy or parents boy, ang hindi pagdating sa pagpass ng ng teachings, hindi, iba ako. Talagang observant ako sa lahat, from high school friends, work friends, Parang ganyan. ano Siguro kasi siya, wala akong kapatid, ganyan. Magkaiba kasi, ibang tao eh. Wala akong kapatid, walang parang yung parang ka-same age ko na parang, uy, dapat ganito, ganyan, ganyan. Tapos, wala. Siyempre, parents ko, laki na ng agwat sa akin, di ba? oo. Instead of magrebelde ako at sundin, iba-iba kasi yung tao, siguro pag iba, ayaw talaga. Magrebelde, hindi susunod. Pero hindi ako ganun. I can follow, pero I'll wait for the moment na matapos na lahat ng ipa-follow ko Oo. at Kaya nga walwala na so after. parang ganon, parang in line din sa sinasabi mo, that made me a conclusion na that doesn't mean that you are rebellious child. That doesn't mean that you are a bad child. Di ba parang ganon? Mm, Rebellious ka and you're against to the teaching of your parents, that doesn't mean that you are a bad kid. It's just so happen mm, that you have the gut to parang ikontra mo talaga yung teaching ng parents mo instead of the following alam mo yung mm, passive followers na parang akala mo nag-follow siya but deep inside hindi naman talaga parang ay follow natin out of ano lang parang hindi natin ma-question, wala nang gulo, i-follow na natin. That's like what you are doing na parang, okay, i-follow kita, but mm, doesn't mean that you are right. But those who are rebellious kids, that doesn't mean that they are a bad kid. There's just exercising or practicing, ano sila, active. Parang ganon. Pinapakita talaga nila na if they are not following, they're not following, they show it in their actions. Unlike sa'yo, ay, follow kita. But doesn't mean yung principle ko, follow ko talaga kita. Di ba parang ganon? Saka yung mga rebellious kids kasi parang, ayoko. Parang ganun. Ayoko parang, wag kang lumabas ng gabi kasi may aswang sa labas. Ayoko. May baile sa labas, may sayawan sa labas, pupunta ako. But that doesn't mean that you are against with your parents makes you bad. Parang ganun din ba? mm, Kasi it's just so happen na you have the guts para ikontra sila. Parang ganun. Kasi at the end of the day, tayo pa rin naman magkocontrol ng buhay natin talaga eh. Kasi mm, parang sabihin natin na, okay, let's respect the parents because they are ahead of us when it comes to age, maturity, and decision making. But that doesn't mean that hindi sila nagkakamali, di ba? There are bad mm, parenting. Tandaan natin yan. And we don't know what's bad parenting and good parenting unless it affects your kids negatively or positively. So, if it affects the kids positively, then you are doing a good parenting. But if it's affecting negatively dun sa kid mo, even though you are a parent, you're thinking that you're practicing good parenting, but it affects the kids negatively, that's bad parenting. Diba? Kasi at the end of the day, yung ano pa naman yung end result pa rin naman talaga ang pag-usapan natin kung naging criminal ba yung anak mo, sobrang higpit mo ng, sobrang higpit ng anak mo, ending naman, nabuntis. You know, instead of mm, guiding your kids to have like an early pregnancy, instead of talking about it, na, oy, wag ka, ito, pag lumabas ka, bring your Bluetooth, condoms, bring your ano, Bluetooth connected. parang ganitong drama sa buhay,
Eh, ang nangyari, uy, bawal ka lumabas. Bawal ka rin. Ikandado natin yung pek-pek mo. Parang ganun yung drama without, further explanation na, if you're going out, make sure na responsible ka for yourself kasi this might be the consequence. Yung mga ganun drama. Ang ano kasi sa mga makalumang parents kasi, bawal, bawal, bawal. But not explaining kung ano, bakit bawal. Alam mo yung ganun. Yun, at least nagiging siya. Yung ano nga pala, hindi ko pa nasabi sa iyo pero 'di ba nga super follow ako, ganun ganung tipong child ako Tapos dun sa sinabi mong yung pagrebelde, hindi siya masama. Depende sa pagrebelde. Basta wag ka lang magdroga or something na sobrang sama na kinasira naman ng buhay mo. Kung talagang ng buhay mo. So, yun yung masama. Yung sumuway-suway at gawin yung yung gusto akala mong tama. You're not a bad kid talagang. Kasi tulad niyan, there are scenarios na kailangan mo magrebelde talaga. For example, you're growing or you grow up in a medical family. Ganyan, may doctor, nurses, ganyan. But your passion is art. Magdodoktor ka ba? Would you Alam mo follow? ba, hindi ko pa nasabi sa iyo na na kung hindi ako super follow talaga sa parents, after high school, ang gusto ko talagang gawin at that time, as far as I remember, after graduating high school, is to work right away. After high school? Kahit na lang yan, kahit na fast food. Bakit? Fast food. Bakit parang... Ayoko mag-college talaga. Okay. That's what I wanted after graduating high school. Natatandaan ko yan. In fact, gahanap nga ako ng mga natatandaan ko to, oh my God! Naghanap ako ng uso pa din yung mga classified ads sa dyaryo. Tinatawagan ko yung mga Yaya 24 hours hindi ka naman dumating sa ganung. Yung mga ganyan. Laba, ano ba 'yun? Laba cook mga Oo. May mga tinatawagan akong tinatanong ko lang kung kung papasaba ako dito, ganyan. Tapos kailangan at least 18 years old, ganyan. So, yun yung natandaan ko, nagtatawag talaga ako nung job post nung company noon. Kahit mga service crew lang. Ayoko talagang mag-college if I Bakit? kasi ayoko ng office. Wala kasi akong gusto talaga nung time na yon. Wala akong dream. I didn't have any passion sa kung anong pagdodoktor, abogado, teacher, wala. So ang gusto ko talagang gawin, mga skilled work talaga. Oo. At saka gusto ko parang nung time na yon, aral na naman. Di ba? Saka napatunayan naman natin na hindi kailangan ng disco. Well, I know naman, I agree with you that education is not solely parang, di ba, sabi kasi, ang parating kasi inipon the key to success. Is the key to success. No! In days right now, no. Education is not the only key to succeed. Yun lang ang mga, dapat din talaga may mga, nakita mo yung di ba? Nakita mo yung, yung mag-viral ngayon na electrical engineer, nagtrabaho ng helper. Di ba? That's one of the parang proofs na education is not the only key to success. Kailangan talaga maging wise ka, alam mo yung may gut feel ka talagang lumaban, talaga pumunta ng city, mamuhunan. Kung alam mo yung mga ganon, talagang education is only one aspect talaga. Kasi alam mo bakit? Bakit din naman kasi pag sumabak ka sa isang corporate, pangarap mo na naman talaga mag-corporate, tapos wala ka rin naman alam basic accounting, basic ganun, parang ngangari naman te. So, that's only one of the aspects din talaga how to succeed. Hindi din kasi kahit nga ikaw yung pinakamagaling na engineer and then wala ka namang backer, wala kang connections, alam mo yun, makapasok sa isang yung marami talagang aspects. So, yun lang, 'di ba? Nowadays nga, Diyos ko, parang sinasabi na nga ng mga ibang tao na, wow, what do you wanna when you grow up? I wanna be a vlogger, I wanna be a gamer, streamer, mga ganun. Kasi there are other options. It's no longer like the old
way na na magdoktor ka. Kasi doktor yung mga pamilya natin. So, mga ganun. Nakakaloka ka. Kasi parang hindi ka talaga bet mag-college. Ako naman talaga bet ko talaga mag-college. Alam mo yun, yung bata pa lang ako, nakikita ko na talaga magka-college ako. Like, literally, nakikita ko nga sarili ko, mag-corporate ako, bata pa lang ako eh. Alam mo, bata pa ako, pag nagbahay-bahayan ako, meron kasing, doon sa well, anyways, sa next topic na natin yung pag-usapan, no? That's it for today. Thank you so much for... Pwede naman. For the, 45 na ba? Yes, thank you so much for watching. Thank you for listening. Ano ko pa gustong sabihin? Well, natin Ano sa ba next yan? episode. Charot Next lang. episode. Joke lang. Oy, watch nyo yung next episode and listen to our Sandali. podcast later. Bye for today! Ang dami ko pa Bye. gustong sabihin. Bye.